Magandang umaga po. Ngayon po ay Holy Thursday, ano? Mahal na araw, Thursday. Pag-usapan natin yung yung offer ng GSIS tungkol sa 3 months moratorium. Kasi yung offer nila ngayon, kita ba ako? Hindi kasi katulad nung dati. Nung pandemic kasi, kahit ayaw mo o gusto mo, basta member ng GSIS, nag-automatic siya. Hindi siya kumalta sa ating payslip, sa ating payroll, no? Ganon din yung mga PLI. Pero ngayon kasi, yung moratorium na binibigay ng GSIS, yung mga member ang mag-a-apply. Kaya lang sabi ng mga nag-a-apply, hindi daw ganun kadali. Complicated daw. Hindi daw ganun kadali kasi marami rin palang nadi-deny. Lalo na yung mga kakalaon lang daw. Ito yung base sa mga sinasabi ng mga followers natin na nanonood sa atin, nire-relay nila na hindi naman daw ganun kadali. Akala daw nila ganun kadali yung basta nag-apply ka ay makakaloan ka na. Yung iba nga, kasi hindi naman taken lahat, taken ba tawag doon? Hindi naman sila mahusay sa IT, no? Lalo na may mga edad nating guro. Yan ang minsan, mahirap na dapat yung mga may edad na guro natin ay nag-aano rin. Dapat nag-aaral din kayo, no? Nag-update din kayo para sa sarili niyo ng mga latest technology o ng mga ng mga bagong technology, no? Sabi nila, tinatanong nila sa akin, Sir Bong, paano po ba mag-apply? Sabi ko, alam ko may apps. I-check mo sa Google. Mag-download ka ng apps ng GSIS. So, nahihirapan sila. And dapat natin maunawaan dahil hindi naman lahat ay magaling sa IT, no? Yun lang, GSIS. Hindi lahat ng mga guro ay magaling sa IT. So, balikan natin. Yung comment ng guro, hindi raw lahat na-approve. May nadi-deny daw diyan sa moratorium na ino-offer ng GSIS. At yung comment pa, kapag may bago kung kaka-renew mo lang ng loan mo sa GSIS ay hindi ka papayagan. Parang ganun. Kasi itong loan ng GSIS, itong moratorium, isosoli sa iyo Parang ganun Magre-refund sa iyo ng 3 buwan. Hindi siya magi-stop. Yung contribution natin, yung monthly amortization natin ay tuloy-tuloy. Ngayon, yung mga mag-a-apply, bibigyan kayo ng 3 buwang hulog nyo ng monthly amortization. Ganon. Pero, hindi siya magi-stop na katulad ng dati. Kasi nung katulad ng dati, nung panahon ng pandemic, kahit gusto mo, kahit ayaw natin, nag-stop lahat, yung kanilang deduction, hindi sila nag-appear sa ating payroll. Pero ngayon, yung sa GSIS, mag-a-appear pa rin sila sa payroll. That is my understanding, Correct me if I'm wrong. Yun yung pagkakaunawa ko. Hindi ito is official statement ng GSIS, Ito lang yung sabihin, yung observation ni Sir Bong at yung pagkakaunawa ni Sir Bong sa base sa nababasa natin, Ito yung aking interpretation na bibigyan kayo ng 3,000. Di ba? Bibigyan kayo ng 3,000 ng GSIS. Papasok yan sa UMID Di ba? 3,000. Sorry. Bibigyan kayo ng 3 months. Oo. 3 months. Yung 3 months na hinulog nyo, iriripan sa inyo. Pero, hindi siya magi-stop. At, yun lang may gusto. Kaya lang, again, yung comment ng mga teachers, una, hindi naman daw pala ganun kadali. Pangalawa, yung iba nahihirapan kasi nga apps so complicated para sa kanila, lalo na yung mga may edad na. Diba? So, ganun. Ang nakaka-avail lang ay yung magagaling sa apps. Diba? At
yung mga walang problema sa GSIS. Kasi may mga problema daw sa GSIS ay hindi nakaka-loan, nadi-deny sila. So, ganun yung GSIS. So, maunawaan natin para sa protection din kasi ng GSIS, no? Na yung pera ng GSIS ay hindi basta-basta nire-release, no? Dapat doon lang talaga sa mga malilinis yung record. Hindi ko sinabing iba bad record, ano. Oo. So, yan yung comment ng mga guro. Particular sa mga guro natin, yan yung mga comment ng mga guro natin dito sa 3-year moratorium na ino-offer ongoing ngayon sa GSIS. At in fairness, marami din guro ang nagsasabi, pinapakita pa nga sa akin, Sir, approve na ako. That's very good. Oh, that's very good. No?